Ayan po ang ating mga panlagay sa ating lulutuin. Meron po tayong all-purpose, asukal, tsaka po itlog. Meron din po tayong pampaalsa. Meron din po tayo dyang lagayan at meron din po tayong margarine dyan. Nakalimutan ko po. Meron po tayong lagayan na tray pag po naluto at ayan po yung ating lalagyan na cup. Ayan muna po. Ang gagawin natin ay papainit or magtutunaw tayo dyan sa ating pan ng margarine. Ayan. 2 kutsara po ang aking gagamitin dyan na margarine. Ilalagay ko po doon sa ating 2 balot o 1 kilong all-purpose flour na ating gagawin puto. Ayan. Tutunawin ko po yan dyan sa pan. Tapos po, pag natunaw ko na siya, hayaan ko muna siyang lumamig at bago po isama dun sa ating mga powder or dun sa ating gagawing puto. Ayan po. Tinutunaw-tunaw ko muna po dyan. Pagkatapos po matunaw, hayaan ko muna siyang medyo lumamig bago po ilagay dun sa ating mga kasamang mga asukal at saka po mga paalsa. Ayan po, pagkatunaw niyan ay dito naman po ako. Ilalagay ko po dyan yung ating mga gagawin puto, yung all-purpose. Ayan, ilalagay ko na po. Hindi mo makita yung malaki rice cooker. Yan po ang aking pagluluto ng puto ay ako lang po ang may version yan. Ayan po. Naisipan ko lang pong magluto niyan kasi po ipapartner doon sa nilulutong pansit. Ayan, masarap po yan kasama ng pansit. Ayan po all purpose po ang masarap na panlagay dyan. Ayan, asukal din po, nilalagyan ng asukal. Ayan, pagsasamahin ko na po siya ng mga ingredients. Yan po ang itlog natin. Lalagyan din po ng itlog. Hindi ko muna po dyan ilalagay ang itlog. Ayan po, meron din po pala tayong baking or yung paalsa. Ayan. Lagyan natin ng baking. Ayan po 2 pong baking nilagay ko dyan para po maalsa siya. Ayan. Tapos po, pagka ang itlog na, hindi ko po muna isinasama agad dyan. Ayan po, inihiwalay ko. Baka po merong sira. Kaya po, hindi ko muna agad isinama. Pag po okay, di isaka ko po siya isinasama dyan. Ayan po. Ayan. Ganyan po ako maggawa ng puto. Ayan po. Tapos po, ayan, ilagay ko na po ang ating margarine na tinunaw kanina. Pag po nailagay natin yan, halu-haluin po natin siya at ating lalagyan ng tubig. Ayan po, at nilagyan ko na siya ng tubig. Naluhalo na po. Ayan. Paglagay naman po ng tubig, walang sukat. Bali, ang akin po, tinatansya ko lang po pagka yung medyo okay na po pagka hinahalo at tunaw na lahat siya. Yung lahat, wala nang buo-buo. Okay na po yun. Ayan ganyan po. Hanggang sa maging ganyan. Pag po nahalo ko at nilagyan ng tubig. Pwede na po yan. Isa lang sa ating steamer. Papasingawan po natin siya ng 10 to 15 minutes. Ayan po. Ayan. Nung matapos ko pong lagyan isa-isa dyan. Sa mga na yan. Ilalagay ko na po. Ayan. Dyan. Nakulo na. Tapos ilalagay ko na dyan ang ating gagawin po ito. Ayan. Tapos po ay tatakpan natin. Ayan po. Ganyan po ang aking paggagawa ng puto. Dati po ay ako nagpapa-order din yan. Ngayon po ay hindi na. Kasi po ay malimit kami sa bukid. Ayan po tapos na siya. Naka 15 minutes na po Luto na po yan. Hanguin na po natin yan. Ayan po Tapos binababa ko muna po dyan sa kabilang side. At tapos pinapalamig. Bago ko po tinatanggal o tinutuklap dyan ang ating nagawang puto. Ayan po. Ganyan po ang ating paggagawa ng puto. Paulit-ulit lang po ganun ang gagawin. Meron po akong isang pakal lang po ang isang lagay dyan. Ayan po
Ayan. Ganyan po. Tapos tutuklapin na po pag medyo malamig na. Ayan. Meron na po tayong puto. Meron na tayong merienda. Pwede po yan sa kape. Pwede rin po sa mga merienda natin na nakasama ng pansit o lugaw o kung saan man po. Ayan, ang puto. Ayan. Masarap po yan. Malambot-lambot siya. Nakakatuwa po siya. Masarap pong madali lang maggawa po ng kakanin. Ayan po, puto. All purpose po ang aking ginawa dyan. Kaya po ganyan yan. Ayan po, thank you for watching. Like, comment, and share.